So hello no, ngayon no, alam nyo ba no na ngayong henerasyon na ngayon, ito yung pinakamagandang henerasyon or isang pinaka chance or pinakamalaking ang opportunity na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Bakit ko nasabi ito? Sa kabila ng masyadong pinakamaraming temptation no, na nangyayari ngayon. Mga distraction upang ang tao no, mahirapan lumapit sa Panginoon. Bakit ngayon na panahon? Bakit hindi sa mga panahon na 1500, 1600, 1700, 1800 or below? Kung ikumpara mo noong unang panahon, mga ganyan, mga ipagpalagay natin na nasa 1800 and below, 18, 15, 12, gano'n. Yan ang pinakamagandang panahon noon. Kasi nga, walang distraction. Walang temptation. Ano lang temptation no, na mangyayari sa mga tao noong unang panahon? Ito lang yung immorality and adultery. Yung magkakasala ka dahil sa iyong kapwa. No, na may pagnanasa ka, tumitingin ka na masasama doon sa mga kapwa, may nagugustuhan ka, marumi yung isip mo, magnakaw ka, yun. Kung ikumpara mo ngayon, di ba? Marami ang distraction and temptation na siyang nakakasira sa relationship ng tao at ng Panginoon. Kung i-compare mo ngayon kaysa noon. So kung sa sitwasyon na panahon, kung sa sitwasyon or sa panahon or sa sitwasyon na panahon, ikumpara natin, mas advantage noong unang panahon na wala pang mga gadget. Kasi nga noong unang panahon, mga hayop pa lang, yung mga kabaw, kalabaw, kabayo, ano yun pala yung mga gamit noon pag gamit ng araro, di gaya ngayon. At saka noong unang panahon, walang mga gadget, walang mga high-tech, walang mga kahit anong technology or ano. Pero ngayon, maraming mga bagay na distraction, pumipigil sa atin na lumapit sa Panginoon. Pero bakit ko sinabi na ito, panahon na ito, or henerasyon na ito, itong panahon na ito, ang pinakamaganda no, na opportunity na binigay sa atin ng ating Panginoon? Bakit? Kung ikumpara natin sa sitwasyon noong unang panahon, tungkol sa mga distraction, sa mga pangyayari sa mundong ito, advantage noong unang panahon. Kung ikumpara natin ngayon na full of distraction. Pero bakit ko nasabi? Kasi nga, sa panahon natin ngayon, ang salita ng Panginoon kumalat na sa buong mundo. Ang lahat ng tao nakakarinig. Nakakarinig na sila sa mga salita ng Diyos. May nangaral sa salita ng Panginoon. So aware ang mga tao at alam nila kung ano ang Diyos. Kilala nila ang Panginoon. So ito yung pinaka-opportunity na nakikilala natin ang Panginoon ngayon na panahon, na henerasyon. Dahil nga maraming mga tao ang nangaral sa salita ng Panginoon. Kung i-compare natin noong mga panahon, mga 1700, 1800, 1600, 1500, 1200, mga ganon, hindi natin alam kung may nangaral ba sa salita ng Panginoon sa mga panahon na yan. Kahit pa sinasabi natin no, na walang masyadong distraction noon, mga gadget no, na sumisira, no, na nagpumipigil sa atin doon sa Panginoon, wala naman, hindi rin naman nila narinig patungkol sa salita ng Panginoon. So I'm sure no, sa mga panahon na yan, dito sa atin sa Pilipinas, I do not know kung may nangaral ba sa salita ng Panginoon. Siguro ang mga sinasamba ng mga tao noon, mga anito, mga Diyos-Diyosan. Kasi hindi pa yan eh. Hindi pa napangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo. Pero ngayon, opportunity ngayon, ito yung pagkakataon na ibinigay ng ating Panginoon. Swerte or mapalad ang mga tao ngayong panahon. Kasi nga, halos lahat ng mga tao nakakarinig na sa salita ng Diyos. So ito yung opportunity natin no, na magbalik sa Panginoon. Isang pagkakataon na nakikilala natin ang ating Panginoon. No? Kilala natin siya sa pamamagitan sa ano. Kasi nga maraming mga tao na ginamit ng Panginoon na mangaral sa salita niya. Ipaabot niya dito sa atin upang tayo ay makatanggap sa salita niya at sa kanyang mga pangako. Na ganun pala ang laki pala or ang ganda pala ng mga pangako ng Panginoon doon sa mga tao na nangmamahal sa Kanya. So sa atin ngayon, pinakamapalad tayo dahil nga natanggap natin ang Kanyang salita ng libre. Di gaya nung unang panahon, uhaw ang mga tao noon. Kasi nga sinasamba ng mga tao unang panahon, Diyos-Diyosan at saka mga anito.
Kasi nga hindi pa umabot ang salita ng Diyos sa kanila noong unang panahon. Pero ngayon, sa atin, laganap na kahit saan maririnig natin ang salita ng Diyos. At dito natin malalaman na ang mundo ay malapit ng matapos. Kasi nga sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, di ba? Na once mapangaral ang salita ng Panginoon sa buong mundo at darating na ang katapusan. So ngayon, naipangaral na. So hindi pa dumating. So nangangahulugan, malapit nang matapos ang mundo. So di ba, narinig mo naman lahat ng kaguluhan, gira, patayan, lahat ng uri ng mga gutom, sakit, no, kalamidad o naman, lahat yan nakatakda sa Biblia. Yan ay the beginning, simula sa pangyayari ng tribulation. Hindi pa yan. No? So nangangahulugan, marami pang magaganap yung sinasabi dito sa Biblia. No? So ngayong panahon ngayon, balikan natin. No? So opportunity natin ngayon or isang pinakamalaking opportunity na binigay sa atin na dapat nating tanggapin ang pagkakataon na tayo ay makatanggap sa mga pangako ng ating Panginoon. No? Sa buhay na walang hanggan, sa kanyang mga pangako, doon sa mga taong nagmamahal at sumusunod sa kanyang kalooban. So, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Kasi noong unang panahon, ang mga tao noon, gusto nilang makatanggap ng Biblia upang malaman nila kung ano ang salita ng Diyos, upang makilala nila ang Panginoon. Pero ngayon, laganap na ang Biblia, punong-puno na ang Biblia. Kumbaga, punong-puno na ang mundo. Maraming nadidistribute na tao ng Biblia. Dinidistribute nila yung Biblia upang malaman ng mga tao. No? So, wag nating sayangin. No? Lahat tayo ngayon nakakarinig na, nakatanggap na sa salita ng Diyos kung ano ang mangyayari sa mga tao. Hindi sumusunod sa Kanya. At kung ano rin ang kagandahan na matatanggap ng mga taong sumusunod sa Kanya, umiibig sa Diyos. So isa itong pinakamalaking opportunity na dapat nating matamo or matanggap ngayon na buhay na ito. Kahit pa maraming mga distraction. Itong mga distraction na ito, isa itong mga pumipigil sa atin, pero huwag tayo sanang magpadala sa mga bagay na ito kasi nga ang buhay natin dito sa mundong ito lilipas. No? So, huwag nating sayangin. No? So, hanggang dito na lang, and God bless everyone.